Posibleng makaranas ng La Nina ang bansa sa mga susunod na buwan. Ayon sa Pag-asa, maaari itong magdulot ng above normal na dami ng pag-ulan at mas maraming bagyo bago matapos ang taon. Para sa detalye, makakausap po natin si Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Chief ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo. Ano po ba itong advisory nyo tungkol sa La Nina? Ano ang pwedeng mangyari at kailan yan magsisimula? Well, good afternoon po. So nagpalabas po formal ang DOST Pag-asa ng La Nina Watch. So ito po yung first level ng ating La Nina Alert and Warning System. Meron po tayong Watch, Alert, Advisory, and Final Advisory. So ito po yung first level po ng ating La Nina Watch. So ibig sabihin lang po, may possibility po na magkaroon tayo ng medyo mas maraming ulan kaysa karaniwan ang ating posibleng maranasan po towards the end of the year. And yung pong ating mga bagyo, mostly po, yung tropical cyclone development natin ay yung pong malapit na or nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. And may possibility din po na makaranas din tayo ng mga typhoon category na mga bagyo. At ang tinitingnan natin dito, yung maraming ay mataas na posibilidad na madami ang ulan ay dulot na maaari ng mga bagyo, low pressure system, and yung ating mga combined weather systems gaya po ng Intertropical Convergence Zone and shear line. So yung mga combined effects po nitong mga rain-bearing weather system, yun ang posibleng makapag-contribute po sa maraming ulan towards the end of the year with the ongoing or looming La Nina condition. Miss Ana, yung sinasabi niyo na first level pa lang yan, di ba? Parang La Nina Watch. Pag ganyan po ba yung may percentage na kayo ng posibleng magkakaroon talaga ng La Nina towards the end of the year? Yung possibility. Yes. So, ngayon, mga around 55% or up to 58% yung nakikita natin. And dito nakikita pa rin natin based sa recent condition and monitoring, it may not develop into a full-blown La Nina. Ang ibig sabihin lang po nun, Miss Ruth, kapag full-blown La Nina kasi is more than 6 months ang posibleng itatagal ng ating La Nina. So sa ngayon nakikita natin dito ay hindi naman po magpo-full-blown na La Nina, kundi still La Nina condition na at least dalawang overlapping 3 months, yung sinasabi nating September, October, November, or up to October, November, December season. Yun po yung tinitingnan natin na posibleng andito yung mga potential impact po ng La Nina conditions. May particular po ba na parte ng bansa na maapektuhan? So since sabi po natin ay ngayong simula ng start ng September, so medyo maulan pa rin po or mataas ang posibilidad na maraming ulan dyan pa rin po sa may parte ng CAR, sa mga ibang lugar po dyan sa may Region 2, Region 3, and also dyan po sa may parte ng Mimaropa region. And then pagdating po ng October, November, December, between or anytime between October to December, mataas naman po yung potential na above normal yung ating mga ulan dyan sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, sa may Bicol area, mostly lahat po ng most na parts ng Kabisayaan, and also dyan po sa may parte ng Davao region, Zamboanga Peninsula, Caraga, and Barm. So yan po yung medyo nakikita natin na medyo mataas yung posibilidad na marami pong ulan sa mga naturang lugar. Hindi lang po dulot ng bagyo, kundi ng other rain-bearing weather system. Andiyan ang habagat, amihan, shear line, low pressure area, and yung mga local thunderstorm activities po. Yung huli, ito lang huling yung binanggit, ma'am, na hindi lang dahil sa bagyo. So ibig sabihin, posible bang mas madagdagan din ng mga bagyo o yung epekto lang na mas intense or mas malalakas po yung mga pag-ulan? Maaaring malakas yung mga pag-ulan, so ibig sabihin po yung ating mga tropical cyclone, kung hindi man malakas ang hangin na taglay nito, ay medyo rain-bearing siya. Yun po yung mga nakikita natin na posibleng mas maraming ulan ang posibleng dalhin nito. And hindi man siya maging ganap na bagyo kung low pressure area siya. So mas widespread po ang posibleng ibigay ng mga pag-uulan nito. So yun po yung matamang at least as early as now ay pinag-iingat na natin ang ating mga kababayan at ating mga DRR officers. Maraming salamat, Annalisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Chief ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.